intriga sa national team. Bakit nga ba hindi makakapaglaro si Tots Carlos sa FIVB Challenger Cup? Isang nakakabiglang balita ang lumabas kamakailan lang. Hindi makakapaglaro si Tots Carlos para sa Alas Pilipinas sa FIVB Challenger Cup. Ang tanong sa isipan ng maraming volleyball fans ngayon ay bakit? Ayon kay Coach Jorge Suzy de Brito, ang detalyeng ito ay manggagaling sa Rebisco, ang mother company ng Creamline Star. Ano kaya ang tunay na dahilan sa likod ng desisyong ito? She plays good. She's always been the one who we requested for us for the national team. But at the moment, she's not there. Rebisco will release something about the development soon. Pahayag ni De Brito. Mukhang may malalim na dahilan sa likod ng biglang pag-alis ni Carlos mula sa team. Spekulasyon? Sigurado'y isang personal na issue o kaya naman isang mas malaking plano mula sa Rebisco. Kahit nawala si Carlos, hindi ito nagpatinag sa determinasyon ng Alas Pilipinas. Kasama ang mga bagong miyembro tulad nila Bella Belen, Gemma Galanza at Alyssa Solomon, nananatiling mataas ang moral ng team. It's always hard, but we're prepared to go against Vietnam, ani De Brito. Hindi basta-basta ang makakalaban ng team, ngunit handa silang patunayan na kaya nilang lumaban kahit wala na ang isa sa kanilang pinakamahusay na manlalaro. Isa pang interesanteng anggulo ay ang team chemistry. Ayon kay De Brito, mas naging matatag at maganda ang samahan ng team sa pamumuno ni best setter at captain Gia de Guzman at best opposite spiker Angel Canino. Tila naging mas cohesive ang team. Sa totoo lang, hindi lang si Carlos ang maaaring magdala ng laro. Kasama rin sa roster sina Cici Rondina, Ea Laure, Fifi Sharma at marami pang iba na nagpapatunay na may lalim ang bench ng Pilipinas. Sa darating na July 7, haharapin ng Alas Pilipinas ang reigning champion na Vietnam sa Ninoy Aquino Stadium. Ang knockout game na ito ay tiyak na magpapaintindi sa eksena ng volleyball sa bansa. Since we have more time, we can now have better preparations, sabi ni De Brito. Alam nilang mataas ang expectations, pero handa silang magtrabaho ng husto para makuha ang panalo. Maraming fans ang nagtatanong kung paano maaapektuhan ang pagkawala ni Carlos sa performance ng team. Ngunit sa tingin ng iba, ito na ang pagkakataon para sa ibang manlalaro na mag-shine. Ito ba'y isang taktika para mas lumakas pa ang team chemistry? O may mas malalim pang estratehiya na hindi pa natin nalalaman? Habang inaabangan ng lahat ang opisyal na pahayag ng Rebisco tungkol kay Carlos, ang focus ngayon ay nasa Alas Pilipinas at kung paano nila haharapin ang Vietnam. Sa kabila ng kontrobersyang ito, isang bagay ang malinaw. Ang laban ay hindi lang sa court, kundi pati na rin sa likod ng mga eksena. Magiging usap-usapan ito ng volleyball community at tiyak na aabangan ng lahat kung ano ang susunod na mangyayari.